Good day mga kamitsu! Welcome back to my YouTube channel. Muli ito po ang iyong likod na si Daryl James Poronda, your sales executive here at Mitsubishi Picabad Santos, Tondo, Manila. For today's video guys, I would like to share my in-depth review ng ating X-Force GLS Automatic Transmission 2025. Blade Silver Metallic po yung available ngayon dito sa kasa. Sulit nga ba ang 1.3 million para sa isang subcompact na SUV na katulad nito? So without further ado, let's get jump into it. Again guys, nandito tayo ngayon sa harap ng ating X-Force. Then si X-Force is gumagamit ng green laminated windshield. Bukod sa durability, nililesen nito yung noise sa labas para at least hindi masyadong rinig sa loob ng cabin natin, mas komportable. Then again guys, si X-Force is gumagamit ng new generation dynamic shield front fascia, which is patented pagdating sa mga Mitsubishi vehicle. Then si X-Force GLS is equipped ng T-shape LED headlamp na may daytime running light. At the same time, naka-integrated na rin po dyan yung ating turn signal light. Then kung mapapansin po natin sa radiator grill ng ating X-Force is medyo malalaki na po yung butas. So it gives better exhaust or airflow sa loob ng ating engine para at least hindi masyadong hirap, lalo kung long drive natin gagamitin ang ating X-Force. Then even base variant yung ating GLS, naka-paglight na po halogen ng ating GLS. So tara guys, silipin naman natin ngayon yung engine ng ating X-Force. Bubuksan natin yung engine bay. So when it comes of engine ng ating X-Force, it's equipped ng 4A91, 1.5 liter, inline 4, double overhead camshaft, 16 valve na gasoline engine with Maybach technology. So Maybach technology, it means Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System. So it gives more power, fuel efficient, and less emission. So pagdating naman po sa displacement, meron po itong kabuuang sukat na 1,499 cubic centimeter. Then may maximum power output na 105 PS by 6,000 RPM. Then meron po ito maximum power torque na 141 Newton meter by 4,000 RPM. Idea lang guys, ang ating X-Force is merong fuel consumption na around 9 to 11 km per liter kapag city driving. Then kapag highway driving naman 17 to 18 km per liter. So ganun katipid ang ating X-Force pagdating sa fuel consumption. So guys, dito naman tayo sa side profile ng ating X-Force GLS. Unahin natin sa tires and wheel. Ang ating X-Force GLS is equipped ng two-tone R18 na alloy wheel na may tire size na sukat na 225 by 50 R18. Then equipped na rin po ng disc brake yung kanyang harap at likod. Ito po, na mayroong ABS o anti-lock braking system o EBD o electronic brake distribution. Then ito guys, isa sa deciding factor kung bakit X-Force ang pinipili ng karamihang kliyente namin, yung kanyang ground clearance. So meron po itong sukat na 193 mm. So hindi tayo mangangamba na kahit baha sa lugar ninyo, hindi aabutin yung ating engine. Then ito guys, isa sa exterior ng ating X-Force, meron na po itong side fender flare na hanggang dito o body plugging. So ang benefits po niyan, kapag halimbawang sumayad tayo sa mga ibang vehicle, hindi directly matatamaan yung ating body, dito po muna tatama. Ito guys, isa din sa mga deciding factor bakit Mitsubishi X-Force ang pinipili ng ating ibang kliyente. Pagdating kasi sa riding comfort, ang ating X-Force ay gumagamit ng suspension na MacPherson strut with coil spring stabilizer sa harap. Pagdating naman sa likod, distortion din. Then guys, ito, isa din sa mga exterior ng ating X-Force, equipped na rin po ng keyless entry ang ating X-Force. So by pushing this button, kahit yung susi natin nasa bulsa, mabubuksan natin yung vehicle. So pagdating naman po sa side mirror, ang ating side mirror is integrated na rin siya. Meron na rin siyang turn signal light integrated mismo sa side mirror natin na retractable. So nire-retract po ito once na sinara natin yung vehicle, automatic magpo-fold yung ating X-Force. Pagdating po sa fuel tank capacity, ang ating fuel tank capacity pagdating sa X-Force is 42 liters. So ganun karami yung pwede nating ikargang gasolina. Guys, dito naman tayo sa back profile ng ating X-Force GLS. Unang-una,
naka-pin type na po yung ating X-Force, even GLS po siya. So ang benefits po kasi nito bukod sa aerodynamic, nagbibigay po ito ng better reception pagdating sa radio. Then ang ating X-Force GLS is equipped na rin ng rear spoiler na mayroong third brake light assist na naka-integrated. Then meron na rin po itong reverse camera. Ito po. Then pagdating naman po sa taillight, naka T-shaped LED headlamp po yung ating taillight na may turn signal light na naka-integrated mismo dito. Tapos yung kanyang rear bumper, ito po, meron po ito naka-integrate na reflectorized. So ang benefits po nito, it adds visibility lalo sa gabi. So mas maganda. So yun guys, no, pasok naman tayo sa interior ng ating X-Force GLS automatic transmission. So let's go. Una natin pupuntahan yung driver side. So, for this panel, ang una natin makikita yung kanyang door lock. Then, nandito na rin po yung kanyang pang-adjust for windows. Naka-automatic windows na rin po tayo. At the same time, central door lock. Pero bawat pinto nito may kanya-kanyang individual lock. Then, nandito na rin po yung kanyang adjustment para dun sa side mirrors. Kung i-adjust natin siya, kung i-auto fold, din yung kanyang mismong salamin pag i-adjust natin. So, speakers, isa to sa reason kung bakit nagustuhan ko ditong X-Force. Kasi yung kanyang speakers is specially tuned by Yamaha. So, ganun kaganda yung quality ng sounds nito guys pagdating sa speakers. Then sa part na to, so dyan natin makikita yung kanyang manual lever para sa headlight. So ang purpose nito, pag halimbawang meron mabigat na bagahe sa likod, normally kasi ang vehicle kapag mabigat ang likod, tumataas ng kaunti o nag-a-adjust yung kanyang suspension, medyo tumataas yung headlight niya. So para hindi directly tatama dun sa kasalubong mo, pwede mong i-adjust yung kanyang liwanag. So, ibaba. So, depende na yan sa inyo. Then, nandyan din po yung kanyang lever for hood. Then, lever for gas. Then, pagdating po sa seat material, ang ating X-Force GLS is fabric po. Pero since sa akin kayo kukuha o mag-a-avail ng unit, ipapa-German leather seat natin yung inyong sasakyan. So, dito naman tayo sa part na to. Siyempre, as usual, nandito pa rin yung pang-adjust sa ating mga ilaw, headlight, pang-adjust ng kanyang fog lights. Then, kanyang steering wheel is 3-spoke leather wrap. So, parang expander na rin po ito. Nandiyan, naka-audio remote control na rin po tayo sa steering wheel na ito. So, pwede nating adjust. Hindi na natin kailangan pang humawak dun sa kanyang head unit para lang i-adjust o i-function yung gagawin natin dun sa head unit. So, using these buttons, may iwasan na natin na di-focus sa pagdadrive. Then, nandiyan din po yung ating buttons para sa hands-free button. Meron din siyang voice recognition o voice command. So, nandiyan din po yung kanyang SRS airbag. So, pagdating naman po sa cluster meter, ang ating cluster meter is 8-inch na LCD display. So, fully digital na po yung ating X-Force na GLS. Then, meron din po itong tilt and telescopic adjustment. So, nandito. Ito yung lever niya para may adjust natin yung mismong steering wheel. Pagdating naman po sa seat adjustment, so, manual po ang pag-a-adjust ng ating upuan. So, sa ceiling naman ng ating X-Force, meron po tayong sunglasses na lagayan nandito. Then, nandito din po yung pang-adjust ng ating mga ilaw, ating dome lights. Again, naka-valve type pa rin po yung ating X-Force GLS. So, yung ating ilaw is valve pa rin naman po. Then, pagdating naman po sa head unit,
So pagdating naman po sa ating head unit, ang sukat po nito ay 12.3 inch. So capable for smart link display audio at capable na din po sa Android Auto at Apple CarPlay. So yan guys. Ang isa pang features niyan, dyan makikita nyo yung kanyang head unit na i-adjust or na babago yung kanyang wallpaper, customable. So depende na yun kung ano yung ilalagay natin na wallpaper dun sa ating head unit. Tapos ito po yung ating air vent. Then hazard. Then yung kanyang aircon display na LCD. So may maliit dyan na display para makita natin o monitor natin yung level ng ating aircon. So nandiyan din yung pag-adjust. Tapos ayan po yung adjustment sa kanyang naka-auto climate control, kanyang exhaust, fan speed, mode, then yung sync AC and off para mag-off yung system. Tapos pagdating naman po sa kanyang USB, capable for USB Type A at saka USB Type C. So wala po itong wireless charging ha. Yun po yung pagkakaiba nito sa GT na variant. So sa GT variant kasi may wireless charging dyan. Then naka-push start na din po ang ating X-Force na GLS. Tapos yung kanyang transmission is CVT, not automatic. So yun din po ang edge ng ating X-Force compared sa ibang variant natin na automatic lang. Then again guys, naka-auto hold na rin po ito at saka electronic parking brake. So ang usual kasi na handbrake ng mga vehicle before is yung may lever na hihilahin natin. So ito effortless na. So pipindutin mo na lang, mas madaling gamitin compared dun sa dati natin mga old vehicles. Then ito guys, isa din to sa pinaka nagustuhan ko sa ating X-Force. Meron po itong tinatawag na drive mode. So yung drive mode na yan, magagamit mo yan since ang kalsada sa Pilipinas, so alam naman natin na hindi ganun kaganda. So may 4 modes po yan. Normal, wet, gravel at saka mud. So mag-adjust yung takbo ng sasakyan natin depende dun sa modes na ilalagay natin. So yung kanya-kanyang transmission, so park, reverse, neutral drive, tsaka L. Meron na rin po yung center armrest console ito. So yan, napakalaki ng storage niyan. Then ito guys, isa din to sa mga nagustuhan ko sa X-Force natin. So meron po siyang glove box, meron siyang consoles, pwede kang maglagay diyan ng mga inumin, tapos yung air vent o yung lamig ng aircon magpa-pass through dito para ma-maintain niya yung lamig ng ating iniinom. So yan guys, hindi lang siya normal storage. So nandiyan din yung kanyang para siyang mini ref. Storage lang, pero hindi siya nag-yellow guys ha. Again, it depends dun sa lamig nung kanyang aircon yung pagbubuga niya rito. So dito kasi lumalabas yun. Dito naman tayo ngayon sa passenger side. Yan, mayroon siyang parang storage so sa dyan. Pwede natin ilagay. Glove box. Then meron na rin siyang dito lagayan or parang storage lang. Dashboard. Tapos yung dashboard dito guys, naka soft pad leather finish na to. Kasi itong part na to, hard plastic pa rin naman na naka leather finish. Yun, manual seat adjustment pa rin naman even sa passenger. So gaya na nasabi ko kanina, equipped na po ng Yamaha speaker itong ating X-Force. 6 na speakers po yan. So napakaganda ng sounds nito guys compare mo sa mga normal na vehicle. Alam naman natin ang Yamaha, kilala talaga silang gumagawa ng mga quality speakers na ginagamit sa sasakyan. So yun mga kamitsu, pasok naman tayo sa second row ng ating X-Force GLS. Tatry natin kung kasya ba yung katulad ko 5'8 yung height sa second row ng ating X-Force. Didiscuss ko sa inyo, tara pasok tayo.
So unang-una natin makikita sa pinto, gaya ng sabi ko sa inyo kanina, may mga individual na adjustment para sa window, ganoon din po sa door lock. Tapos naka Yamaha speaker po hanggang dito. Ayan po. So gaya ng sabi ko sa inyo, quality yung sounds niyan. Then papasok tayo. Ito guys, 5'8 yung height ko. So makikita nyo, sobrang laki pa nung distance ng tuhod ko dito sa pinaka-driver seats. So kahit malaking tao, kasyang-kasya dito. Even the headroom, so almost isang dangkal pa. Then nandito po yung ating dome light para sa second row. Then ang maganda kay X-Force natin guys, merong air vent ng aircon dito. So hindi lang siya didepende dun sa aircon vent sa harap. So pwede kang mag-adjust. Ito, dalawang air vent yan para sa left and right. Then meron na rin siyang USB Type A and USB Type C charging. So ito. Then ganun, fabric pa rin naman po yung ating upuan. So try ko naman yung sa likod. So guys, try naman natin yung cargo capacity ng ating X-Force. So tara, tignan natin kung gaano kaluwag. Again guys, ang ating X-Force ay mayroong cargo capacity ni 1,630 liters. So try nyo, tingnan nyo guys kung gaano kaluwag yung ating X-Force. Then nandito na rin po yung ating spare tire. So yun guys. So yun na nga guys, no? Tapos na yung ating in-depth review ng ating X-Force GLS Automatic Transmission ng 2025. Nandito po tayo ngayon para i-discuss ko sa inyo kung ano-ano yung mga ongoing promo nito ngayon pagdating sa SRP, down payment, monthly amortization, and even yung mga freebies na maaari mong makuha just in case sa akin kayo mag-avail. So let's start. Ang SRP ng ating X-Force GLS is 1,367,000. Then meron po itong all-in down payment na zero down payment. So tama kayo na narinig guys. Zero down payment, mapapa sa inyo ang ating X-Force. Then meron po itong monthly amortization na 28,299 pesos for 5 years. Then guys, meron po itong free 1 month amortization. So pay after 70 days pa bago kayo mag-start ng first monthly amortization nyo. So nasa screen na kung ano yung mga freebies na maaari mo ma-avail sa akin just in case sa akin kayo kukuha. So nandito. Sa mga gusto mag-avail ng sasakyan, nasa screen na po yung aking full contact details. You can reach me on my social media account. Then yung mga number na naka-flash sa screen is Viber Ready and WhatsApp. Then please do like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell button para naman mag-updated kayo sa mga next video pa natin. So once again, this is your sales consultant, Daryl James Moronda, now signing out.